Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. May tanong si Pastor Alan. Ito, maganda tong tanong na to. Yung angel lang sumagot dito sa tanong nyo eh. Sabi ni Pastor Brother Alan, ang second coming ba ni Jesus is hindi na siya tulad ng dati? Yan, baka may gusto sumagot. Hindi na ba siya tulad ng dati? O tulad pa rin ng dati? What do you mean kasi tulad ng dati? Kailangan specific tayo eh. O, di ba? Kaya nga, sabi nga ni Socrates, to know the right answer, you have to ask the right question. Pag mali kasi yung question, mali din yung sagot. So, kailangan talaga, specific yung question natin. Maibigin siya dati. So, pagbalik niya, hindi na siya maibigin. Ayun kaya? Yun ba yun? So, kasi yung second coming, ang iniisip ko naman, physical aspect ba na tulad dati? O sa topography, ibig sabihin, kung saan siya tumaas o dumating, doon din ba siya babalik tulad ng dati? Itsura niya tulad din ba ng dati? Pero ngayon, ang gusto mo i-clear ay yung salitang morality. Sa morality niya, maibigin pa rin ba siya tulad ng dati? Biblically, ang definition ng love is eternal. Siyempre, hindi nagbabago na ang Diyos ay pag-ibig. One of the definition of God is love, and Jesus Christ is God. Therefore, maibigin pa rin siya. Iyon ang ang tawag doon is immutable. Unchanging si Lord pagdating sa love niya. At the time na i-create yung tao, loving ang Diyos. At the end of the time, loving pa rin ang Diyos. Pero yung question nga doon, can God be loving and at the same time hating? Yun yung magandang tanong. Philosophically, meron ding may ganyan na mga questions sa philosophical question na can God love and hate at the same time? At para makita mo yung tamang figure, ay yung tatay na nakita niya yung anak, sobrang awa niya sa anak niya dahil nasugatan siya na nasa putikan, no? At 3 beses mo nang sinabihan. Ngayon, merong tendency na yung tatay parang it's either magalit siya o maawa. Dalawa yun eh. At meron yung galit na may awa din. 'Di ba ang tao nagagalit din? Si Jesus nga nagalit pero hindi nagkasala. So, si Jesus, mahal ba niya yung templo? Kaya siya nagalit? At pinagtutumban niya yung mga lamesa? 'Di ba? So, yun. Dumating si Jesus sa temple at nagalit siya but at the same time kasi nagmamahal siya. Dahil may concern siya at may care siya na dapat yung purpose ng temple na yon ay maibalik sa dati. Dahil yun ay bahay panalanginan, hindi yun bahay ng magnanakaw. At ganun din sa atin. No, pagdating ni Lord, kailangan prepared tayo. Pag hindi ka prepared, magagalit si Lord. Talagang ibig sabihin ay hindi man sa galit na papagalitan ka niya na ganun, pero i-express niya yun through the lessonness or yung reward mo, bawas talaga or baka wala kang reward. Ang nakalagay doon, para kang dadaan sa apoy. And fire is one symbol yan ng fierceness. 'Di ba? So, fierceness, fire, at the same time love, para makita kung genuine ka, yung love mo rin ay mabalanse niya. Ay, walang natira, puro ipa. Ay, yung mga ginawa mo pala, walang kasamang pag-ibig. Puro ka nalang angal. Kristiyano ka nga, sumusunod ka nga, umaangal ka naman, titunaw, lusaw. So, pagdating ni Lord, bagamat gustong-gusto niya at mahal niya ang tao, bibigyan niya ng reward. Susunugin tayo sa apoy, itatry tayo. So, yun yung ka-counterpart ng love ng Lord, yung pagiging just niya. So, pagdating niya, ganun ang gagawin. Same pa rin para sa akin.
Pero kung ano yung character niya noon, still ay character pa rin ng Panginoon dahil unchanging nga ang Diyos. So sana ay naintindihan niyo po yung aking paliwanag. Hindi ko man ma-quote ng verse by verse, at least biblical yung akin pong illustration about sa kung may pag-ibig ba siyang darating o nag-aapoy. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at bibig.